another video. So, balikan natin tong si Ford E150. It's Saturday, almost 2 o'clock in the afternoon. Quite gloomy, medyo maambon. But before we start, please do subscribe. If hindi ka pa nakasubscribe, konti na lang. We are 4,900 already. So, konti na lang, magpa 5,000 na tayo. So, please help me out. So, going back to this car, kung di ka nakasubaybay, the problem of this car is this guy. Naglalak ang caliper natin. So pag mainit na, after 30 minutes of using, lumalaban na pakanan. Kumakabig na siya na sobrang lakas. And when you reach your destination, ang lakas na ng usok. Tapos sobrang init na ng mags, hindi mo na mahawakan. So that is an indication that the caliper is stuck. So, previous episode, nag-part hunting tayo ng Ford E150. We got the brake calipers from Ford Edge Sakasa. Thank you so much, 10,000 pesos. We got the new caliper this side, sana this side. Sinabi ko naman passenger from Maz Ford in Banawe. Thank you Boss Jerry, nasikaso tayo. So the parts are here. So ngayon I'm hoping pagawa na natin Saturday. Wala naman ako ginagawa. So I'm hoping na maging successful tayo. Let's go to GRC. Kaya naman nila gawin yan pag walang tao. Alam mo naman doon sa GRC, parang McDonald's, no? Grabe tao, dami nagpapagawa. So, let's risk it. Kakatapos ko lang din kasi magbuhat, di pa tayo nag-lunch. So, diretso tayo doon. Sana ma-accommodate tayo. First start of this bad boy. Tagal yun ang di narinig tong coaching to. Very American. Pwede mo iwan yan. One click. Yan. Woo! Ganda ang firing niya. V8. Nagkasabi na naman siya, change engine, oil change. Maarte sa oil change to. Every 6 months, gusto niya. Nag-change oil tayo. Yun ang requirement niya. Ito yung sinasabi kong Android ng E150. Okay naman. Siyempre, Bluetooth and everything. Hindi naman naisira. Tagal na yan. 2 years, more than 2 years na ata. Kaso nakalabas. Yung kay Rocky, kung napanood niyo yung Land Cruiser video natin, yung kanya pasok sa loob, may housing. Ito wala eh. So, but same feature, same everything. Kaya lang walang housing. No? Anyway, as I was saying, sana ma-accommodate tayo ni GRC kasi hindi naman tayo nagpa-schedule. Pagka yung mga gawa-gawa naman, meaning hindi aircon, talagang pupunta ka lang doon tapos check mo kung busy yung mekaniko o hindi. If hindi, pwede mo naman antayin. Ganoon naman style doon, no? So, let's head over there. So, this car pwede naman gamitin kung malapitan lang. Huwag lang malayo. Actually, 2 years nang ganyan yan eh. Pero before, manageable naman. Yung kabig. Tapos yung usok, di naman ganun kagrabe dati. Ito lang lately talaga, grabe na yung usok, tas grabe na yung laban. Talagang, tas nagja-sluggish na yung takbo ng kotse. So talagang stuck na siguro. So, pero pag malapitan lang, pwede mo naman siyang gamitin. Short distances, hindi pa naman umiinit masyado yung brake. So, I'm hoping na maayos ngayon, ma-accommodate nga tayo. Kasi daming ng tao sa GRC, alam mo naman doon. No? Willing naman ako to wait. Wala na akong gagawin ngayong araw na to. Para ma-address na natin tong issue ng auto. Yun ang naman issue niyan, this is a very good car, this is a very reliable van. You and your family can use it as you have seen, pinambabiyahe natin to, nakatatlong Baguio na to, nakadalawang Zambales na to, multiple Tagaytay, Batangas, yan. Dami nang napuntahan ng coaching to with my family. Especially now, kaya kailangan ko siyang paayos dahil lumalaki na pamilya natin, 2 na anak natin, dumadami na tayo. So dito, maluwag na maluwag, kasyang-kasya kami. Kahit 2 seat sa likod. Kasyang-kasya, gamit, kasyang-kasya, walang problema. Kahit walang kamada, tapong ka lang ng gamit dyan. That's the beauty of the E150. No? Kaya kailangan ko i-prep yung kotse kasi magka-summer na. Today is January. First week of January. May trip tayo ngayong January papuntang Tagaytay. Highlands ata, kung di ako nagkakamali. Tsaka Canyon Woods. So, I want to bring this car, syempre. Kasi kasama si Bunso. And I want to make a trip video kasi tagal na natin hindi nakakagawa ng trip video back here in White Plains. Traffic, Sabado, what do you expect? Kaya kailangan ma-prep ko siya, no? Kung hindi magawa ngayong araw,
Eh di si Mike, nakaschedule naman ako kay Mike sa Wednesday actually. Wednesday or Tuesday. Anyway, I have 1 week to do it. So, babalikan ko na lang yung video kung hindi tayo successful today, no? Kasi hindi ko rin talaga alam ano mangyayari. So, yun lang naman naging issue nito. Tapos, sunod natin gagawin dito would be the seats. Ayun, kita nyo sila. Pati sa likod, nagpipil na rin. So, nakuha ko na yung contact ni Rocky, yung gumagawa sa kanya. I-inquire na ako magkano para magawa natin and papatinta natin yung likod. Gusto ko super black para mas malamig yung kikita, no? So, update ko na lang kayo. Welcome back to the E150. You guys love this car. Pag gumagawa tayo ng videos gamit tong coaching to, although it's old, 2009, ang dami pa rin nakaka-appreciate. So, thank you so much. GRC. Tingnan natin. Come on. Parang kaya naman. Hindi ganun karami. Believe it or not, hindi pa ganun karami yan. Check natin. Okay. So, kaya naman daw ata. Tapos, konti lang ginagawa nila. Mukhang, successful tayo today. Basta maipasok ko lang dyan sa loob. Good sa tayo. Andiyan naman na yung mga parts. Kakabit na lang nila. And, meron naman silang brake fluid dito. So, pwede sa GRC naman. Basta mga trabahong ganyan, mechanical, dalhin nyo yung pesa, pwede nila gawin for you, no? So, atay-antay lang tayo. Let's see where the day goes. It's actually almost 2 p.m. Ayos, sakto na naman timing natin. May aalis. Mukhang maasikaso tayo agad. So, excited. May mangyayari. Basically, kakabit lang naman yun. So, it's a basic job. Kaya na nila yan. Pag sa GRC, mga ganun kaya. Belt. Papalit kayo belt. Even timing belt, kaya daw nila. Yan, brake pads. Ano pa ba mga pinapagawa natin sa kotse natin? Yan, kung basta mga basic na spark plugs, tune up, change oil, under chassis, shocks. Kaya nila yan dito. No? Just bring the part and punta kayo, tingnan nyo kung libre yung mekaniko o hindi. So, it's not all the time na maluwag. Actually, laging masikip yan. So, yun lang. Balikan ko kayo later. Isa pa palang plano natin dito sa otong to, since we have met Kyle, papadetail tayo doon. Pero, putya, mahal ata abutin to. Baka abutin ng 15,000 at least to kasi mahabang kotse, no? Pero yung gawa talaga ni Kyle, I was impressed. I'm really impressed. Sobrang ganda nung kinalabasan ng Everest natin. If you have seen that video. If not, scroll to my channel. Hanapin mo yung Ford Everest na detailing video natin na ginawa from Kyle. Dahil tinulungan niya tayo doon. Nagka-problema ako sa wrapping. When tinanggal ko nung DIY yung wrap namin, ang daming naiwan na adhesive parts, gas and everything. Mga wrap. Ang pinakamahirap yung mga naiwang wrap sa mga singit-singit na pwesto, no? So, naayos niya, very happy. Hindi pa pala. Yung Lexus yun, papagawa ko pa rin pala yun sa kanya. So, yun yung mga plano natin for this car this year. Prepping lang. Kasi magagamit na natin siya ulit dahil si Bunso nga andyan na. So, pag lalabas kami ng family, dalawa na yung anak natin, ito na yung gagamitin natin. Kasi last year, hindi natin nagamit masyado dahil si baby nasa bahay lang naman. Tapos hindi kami makaalis ng trip. Dahil trap yung dalawa, si Mrs. tsaka si Bunso dun sa bahay dahil di pa nabibinyagan. Tapos siyempre, baby pa lang yun. Wala pang 1 year, 5 months pa lang eh. So, super excited for today. Hindi ko alam ba't ako na-excite bigla ever since na binili natin yung pesang yan. Thank you sa mga sumubaybay. So ngayon, makikita natin paano ikabit. So, this is how you maintain your Ford D150. Napakamurang kotse, value for money. Kasyang-kasya, buong barangay, very reliable, mga out of town mo, no? Super happy with this car. It's been with me for 5 years already. And basic maintenance lang. At saka sila GRC na rin pala yung nag-change oil nito. So, bumibili lang ako sa kasa ng langis na sila na magpapa-change oil. So, piniprep lang yung Navara, doon tayo magpa-park. Saktong-sakto talaga punta natin. Problema, hindi pa tayo nag-lunch and I just exercise. So, medyo nararamdaman ko na yung gutom konti ngayon, no? So, sana this job mabilis lang. Sana 1 hour lang. Tapos diretsong kain tayo mamaya. May Japanese resto rito malapit, na mura lang. At least, doon tayo kumain mamaya. Kasi when you're into fitness, yan, pag nandiyan ka, pag nagpapaganda ka ng katawan or nagpapapayat, nasa nutrition talaga yan. So, it's what you eat. Yung exercise, actually, bonus na lang yun. So, at least pag Japanese food, medyo malinis yan, totoong food, whole food, no? Kaysa mga fast food, mga McDonald's, mga Jollibee, yan.
So, bago lang namin na-try ni Mrs. yun, okay naman for me. Siyempre, hindi naman ganun kasarap, pero mura. So, malapit lang dito. Siguro daan tayo later after nito. Feeling ko naman, mabilis lang to eh. Yan yung upuan, no? Sama, oh. Tama. Diba? Tagal ng problema niyan eh. Even the driver side. Kasi to, lumalabas na rin. Kasi sa kalumaan, 2009 model. Almost 20 years old na rin tong auto. So sana hindi mahal magpagawa ng upuan na ganyan. I have no idea kasi hindi pa ako nakapagpagawa, to be honest, ng upholstery. So next siguro that, no, kung magka-budget tayo. Tapos check din natin yan kung pwede nilang mahabol, idaday lang naman yan kasi medyo kupas. No, pahabol natin. Yun lang. The rest okay naman. Okay naman ang upholstery nito, the rest, no. So wala namang issue. Even the headrest. Back here with the boys. Binili natin pyesa. Laki. So, ito. This guy right here. Nagda-stock. Pag mainit. Kaya rin pala nila mag-repair daw. Kung repair kit ang dala nyo, kaya rin nila i-repair to. Tatanggalin lang naman yung piston dyan. Tapos, balik ng goma. So, again, pag sira ang caliper nyo, pag nagda-stock, yung brake pads, palitan nyo rin kasi hindi na pantay kain yan. Very important. And dapat original. So, 30,000 for that. And first job for 2026, GRC, our place to be. Favorite ko talaga to shop na to. Very convenient. Aircon, mechanical, under chassis. Ayan, matutulungan kayo. Ito, masarap. Isaw, barbecue. Pinch gutom na ako, kain muna tayo. Just in front of GRC. So, tinarabaho agad. Saka maganda, dalawa sila, so mabilis. So, bihira naman magpalambing tong si 150 natin. Tatlo na pala sila. Dati kasi dalawa lang. Siya dati intern. Last year, nakikita ko na siya dati, pero nag-assist. So ngayon, may uniform na siya ng GRC. Part of the team. Congratulations! Working on the big boy. Ayan, no? Labas. Actually, yung brake caliper niya, napalitan ko na dati. Pero nakalimutan ko lang gano'ng katagal na. Tagal na rin yun. More than a year na. More than 2 years na rin ata. So, ito yung may tama. Ito yung nangangain na caliper natin. No? So, pag baklas, makikita natin yan. Kung anong itsura. Tsaka yung usok, grabe dito. Tignan natin mamaya. So, while the team is working hard on our car, share ko lang, kakakuha ko lang kagabi. Mexico ba ang tawag? Kasi sleeper style. So, madaling ipasok. So, hindi na kailangan ng medyas. So, kaya kahit tsinelas, kaysa tsinelas, ganyan na lang, di ba? Lazada lang. Hindi ko lang alam kung orig, kasi 2.5 lang. So, baka class A. Pero okay lang, oh. So, mas classy, di ba? Kaysa tsinelas, yan ang gamitin mo. Pag magsisimba ka, yan ang problema kasi, pag nagsisimba ako tsinelas, tinatamad kasi ako magsapatos. Dahil medyas, no? So, buti to nakita ko. Okay naman so far. Ngayon ko lang ginamit. Very convenient. Back on our car. Ayan na. Alisin na nila. Dito ako excited makita ano yung itsura. Kung sa kabila. And she is out. Ito online ko lang nabili. As far as I can remember. Kasi hindi ko pa kilala sila Masford nun. So, ito. Ewan ko kailan bibigay. Bigay yung isa itong caliper na to. This side is out. Kumpara natin yung brake pads mamaya. Yung brake pads. Ito ang quality ng Ford. Okay pa naman daw, makapal pa. Pero kinakain na nga yan. So we have the new one. Ito. Bago. Yung kabila. Ano, manipis na to. Makapal pa rin. So pareho sila. Original kasi nabili ko dito eh. So kahit mahal, ayun ang kaya mahal. Tumatagal. So, ay pakita natin yung bago. Gaano kalayo. Pwede pa, no? Makapal pa nga, no? Makapal pa nga. Hindi pa ganun ka, ano. Galing. Tsaka sa mga coaching na manayo ko ng mga malalaki. Kita nyo naman, dami na nating namamanayo yung mga malalaking SUV.
Ito ang isa sa may pinakamalakas na brake. Bilib na bilib ako sa brake nito. Nang layo sa Land Cruiser. Sobrang solid ng brake. Considering may sira pa yung isa. Yeah, I know the Americans, they know what they're doing. Ako, lover ako ng American cars. Kasi nga, reliable sila, to be honest. Tapos, very tough, very bold. Kaya mahal ng pyesa kasi malalaking pyesa talaga. As we have seen here. 230 yung JRC. Tama naman. McDonald's. Diba? Yun o, bago. Sakto sa trip natin yan. Tapos i-bleed na rin namin since dito na. Solid. So 230 on the passenger side yan. Pine-prep na for the brake pads. Basically sasalpak lang naman yung bago. Kaya maganda na rin bago para mas madali trabaho. Kasi kung i-rebuild, babaklasin pa yung isa. Diba? Pero it's a cheaper option. Tapos nililiha din yung rotor natin. So parang nire-repacing konti. Cleaning. Brake cleaning na rin yan. Yan ang cleaning. So, diba? Gawang GRT. Quality. So, mga customer ngayon, puro Toyota. Ito Honda. May naligaw na E150. Isang Suzuki. Lalagyan na namin yung brake pads na bago. Ando na. So, ang galing, makapal pa rin siya. Yung luma. That's Ford quality for you. This side is that, the driver's side. Ayun na. The new caliper. So, di ba? Mas madali. Salpak. Mas mahal pero mas madali ang buhay. Tsaka maganda yan. At least brand new. Brand new piston. Brand new rubbers. Nasalpak na lang niya. Tama yung nabili ko. Passenger side. Nakabahan ako eh. Baka mamaya driver na bigay sa akin. Hindi naman pala. Thank you, Mas Ford, for the part. Yan. Nasalpak na natin. Sarap feeling pag nakabili ng brand new at naisalpak. Sarap sa pakiramdam, no? Lalo na pag ginagamit natin yung kotse kasama yung family, you know, it adds to the feeling. Parang ang laking accomplishment. Hindi mo na naiisip yung ginastos mo. Kasi magagamit mo naman. And this year, magbabagyo kami, so I really need to prep this car. So this is how you maintain your E150. Kaya naman. Doable naman. So tapos na. Nakabit na niya. Bleeding na lang. So, see? Ganun kabilis. 240. Magwa 1 hour pa lang. Wala pa nga 1 hour eh. So, bleeding na kami. Dito. Para bago yung fluid natin. Ayan, nakasalpak na. Ready na. Mahirapan din kung si Mike kasi mag-isa siya. Eh, yung gulong pa lang, ang bigat na. Ang hirap na alisin yan, no? So, buti na rin talaga na dito ko na dinala. Para hindi rin mahirapan si Mike. Tsaka si Mike naman, Benz mechanic yun. Hindi naman siya Ford. Nakiusap lang ako. Last touch. Tapos bleeding. Bleeding process. Suking-suki na tayo sa mga brake bleeding, no? So, bomba-bomba para to remove the oil, the old liquid or brake fluid. Dot 3 dapat. Dito. Sabi ni Ford Casa rin, dot 3. Hindi dot 4. Ayan. So, yun yung pang-bleeding nila. Sasaluhin. Alright, so yun yung proseso, no? Kakabit na lang. Let's head over to the restaurant, the Japanese restaurant, after nito. And doon ko natapusin yung vlog. Ito rin kasi yung gusto ko pagawa kay Kyle, yung detailer, naninilaw na kasi. Dati pinatira ko na yun, pero bumalik na naman. So alam ko sila Kyle, gumagawa din yan. And sobrang saya ko talaga kasi sa Everest, gusto ko itong kumintabulit para mas maangas yung dating niya. Para mukhang brand new. So willing ako gastusan actually. So here is the old caliper, yung sira. Okay naman, hindi natin makita. Pero malamang to, hindi na siya bumabalik pag uminit na. Kaya nagka-stack up. And I can see friction na yun. So may friction marks na siya. So yung goma niyan, worn out na. Kaya nagka-stack ko mainit na. So that's what's happening. Yan ang maganda sa gas. Sobrang tahimik compared sa diesel. Ayan. The car is running because they are pumping the brake. Sobrang tahimik, no? Galing talaga eh. Minsan nga, hindi mo alam naka-on. Hindi mo naririnig. Kala mo hybrid. So, bilib talaga ako dito sa kotse.
Saka kasi sa bahay, mahirap home service, wala akong mga gamit. Then, yung heavy duty na crocodile, mahal yan. More than 10,000 pesos yan. So mahirapan kami ni Mike pag jack pa lang, no? The basic. Kaya here in GRC, one-stop shop. Again, dalhin nyo lang yung pesa kung kailangan nyo ng mga trabahong klaseng ganyan. Under chassis, brake, change oil, may langis din sila kung wala kayo. Filter, belts. Yan, gumagawa itong si GRC. And our E150 Suki na rito. Sila rin nagayos ang aircon ko. Pinaklining natin. Until now, malamig. So, maitim din daw ang brake. So, okay na rin ang na-bleeding natin. Never ko pa naman napableed to. Ever since I got it. So, 5 years ko nang ginagamit yung fluid na yan. Magandang bago na rin. Brake maintenance. So, na-cleaning na, napalitan na yung caliper here, the problematic one. The pads. Away with the broken one. Pero again, pwede nyo ipa-rebuild. Kaya lang, wala akong makitang rebuild kit. So, last side, then we're good to go. Tsaka singit ko lang, no? Pag yan, nasa mga shop ka na ganito, madudumi. Kung chinelas, madudumi ang paa mo. Ito at least, medyo protected ka. Tutuwa lang ako, kaya sinishare ko lang. No? Type nyo lang sa Lazada. Onitsuka, Mexico, lalabas na yan. 2.5 lang. Again, hindi ko alam kung orig, pero feeling ko class A. Ito pala, share ko din. When I was in Baguio 2 years ago ba yun? On my way to Baguio, nawala yung center hub nito sa isa. So I had to find one. Grabe ang mahal nito. Nakahanap ako sa Casa, Ford Casa, EDSA again, thank you. 10,000, isang piraso. Surplus, wala rin ako mahanap. Yung sa mga surplus, mostly sa lumang model. Pero yung para sa kanya, at that time, wala ako nahanap. So merong brand new, 10K. Pinakamahal ang pesa nito. That's the only downside. Mahal pesa niya. Ito rin, kaya mahirap bilan ng mags. 8 ang butas. 8. Normally kasi 6 lang. Kasi Pajero 6 lang. Pero ito 8. So medyo challenge yung maghanap ka ng mags sa kanya. So binabayaran lang natin, the labor. Hello. Bait ang mga pusa nila eh. Patapos na. Yan kuya, tigas to ha. Mawawala yan eh. Solid. Okay. Let's head over to the Japanese restaurant. Thank you. Dinain mo na. So thank you GRC. Sir Buboy, wala ka, sayang. Di tayo nakita. Happy New Year. Thank you again GRC. Dito lang sa Araneta. Ay, ano ba to? 20th Avenue. So we are done. 1 hour. Saktong 3 o'clock. Ambush. Sumerte tayo, wala silang masyadong ginagawa on this side. At 3 tao ang tumira. So right, successful day. Now, the car feels great. Diretso naman. Ayun. So, feeling ko masaya naman siya. So lunch tayo, it's already 3 o'clock. Di pa ako nagla-lunch dun sa Japanese. Doon ko tapusin yung vlog. So, I'm so happy today. Ewan ko, ever since binili natin yung pesa, na-excite na naman ako. And if you're wondering how much binayaran natin sa labor, 900 pesos. Kasama na yung fluid. So mas mura talaga. Kung kay Mike yan, actually mas mahal yun. Kasi mas minamahalan ko kung kay Mike. Kasi home service. So pag home service kasi, you need to pay for the effort niya na pumunta sa'yo at ikaw lang aasikasuhin niya. And si Mike talaga, nire-reserve ko yan for the Benz talaga. Kasi mahirap maghanap ng mekaniko ng Benz. Na magaling, na mabait, na professional. Si Mike lahat yun. Maasahan mo talaga yun. Kaya pag nagle-labor ako sa kanya, hindi na kami nag-uusap magkano labor rate. Ako nang bahalang nagbibigay ng mataas na rate. Para naman ma-feel proud siya at talagaan tayo, no? So thank you GRC, Sir Buboy, salamat. Galing ang team mo. So always confident na ako ibiyahe ulit tong si E150 natin. At sakay natin family natin dito, kaya very important na safe tayo. So, ginaganahan ako, i-build ulit to. Budget lang sana. Come on, sana may budget lang. So, let's have lunch. So, super lapit lang na restaurant, 20th Avenue. Andito lang on the left side, just right before Shell. Pero syempre, hindi naman siya ganun kasarap talaga. Pero mura naman. And whole food, totoong pagkain naman. Ayan, ito. Kumukuro, ang pangalan. So, wala nga nilang yung papasok. Ayan, dyan tayo. No? Parking is an issue. Wait lang. Ayusin ko lang.
Yan tayo, kuro-kuro. Putik, sarado pala. Okay, sorry. Sarado pala siya. Hanap na lang tayo ng iba muna. So, napadpad tayo ulit sa Turks. Tinatamad ako maghanap ng kotse. Ganda ng kotse ng Porsche. Thank you, Turks. Actually, nag-order. So, umulan. Tapusin ko na very quick. Thank you for watching. Very happy na nagawa natin. Thank you, GRC. Ayos na yung brakes natin. So, I'm hoping na next video na would be the trip. Tagaytay. Thank you for watching. Two different levels, I cannot relate.